Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Umiral na naman ang pagkabupol nitong si Padilla dahil nagsuwisyon siyang paimbestigahan ang kaso ng panghaharas sa isang artista. Ito talagang senador na ito. Gusto lang maging relevant pati itong pangpersonal na buhay ng artista kakalkalin, magpasikat lang sa Senado. Ang tanong, kailangan pa ba talagang paimbestigahan yan? Ano naman ang mapapala ng ating mamamayan sa kasong ito? Hindi naman po namin sinasabing walang kwenta ang kaso nitong panghaharas sa isang artista, pero hindi ba pwedeng sa private na korte na lang ito resolbahin? At wag nang gamitin ang Senado, dahil pang-private na problema naman ito at hindi naman pang-bansang problema, di ba? Ito kasing si Padilla hindi ata alam ang tunay na gamit ng Senado. Hindi po yan pang Senado, for your information po. Anyway, sino ba itong artistang naharas na gustong paimbestigahan ni Padilla? Kung matatandaan po ninyo mga kabunyog na ipalabas ko na po dito sa Informador ang nangyaring paghaharas sa anak ni Nino Mulak na si Sandro Mulak. Ito ngayon ay gustong pag-usapan ni Padilla sa Senado. Nahihibang na talaga itong si Padilla, nagsasayang lang ng panahon at ng pera ng bayan itong bupol na senador na ito. Anyway, panoorin po natin ang pinagsasabi ni Padilla. Speech. Senator Robin Hood Padilla is recognized. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo at sa ating pong pinunong mayorya. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahal na Ginoong Pangulo, ang mass media, ang pinakamalakas na impluwensya sa lahat ng klase ng tao. Maging bata o matanda, ang radyo, telebisyon, cable, online, lahat na po ng media platform, tunay na malakas ang impluwensya. Tunay na ang mass media ang nag-iisang kapangyarihan, pinakamakapangyarihan pagdating sa public information and public opinion. Ang paulit-ulit na pagsasahimpapawid ng kanilang mga papuri o ganda ng kanilang produkto, maging tao man o programa, kahit hindi kagandahan, ay nababago ang tingin dahil sa propaganda. Sa katotohanan, anumang issue ng bawat mass media network na nais nilang palakihin ay tumatatak sa isip at pag-iisip ng mga taong tumatangkilik nito. Ganon din kapag may issue naman na nais nilang takpan o huwag mapag-usapan. Nagagawa po nila itong patayin o patahimikin, lalo't kontrobersyal ang issue na lumalaganap at makakaapekto sa mass media network. Nasa kanilang kapangyarihan para gawing hindi makatotohanan ang paglalahad ng issue dahil nauuwi ito sa pag-sensationalize ng issue, hindi sa paghahanap ng katotohanan. Sinasadyang maligaw na ang tunay na issue at mapalitan ng kabakyaan. The truth is always a casualty of PR campaign, lalo na kapag damage control. Hindi magaan para sa isang mass media network ang masabit sa iskandalo, lalo't may kinalaman sa paglabag sa karapatan ng tao. Ang isyong kinakasungkutan ng ating hinahangaan at sinasaluduhan at ating pong mother studio, ang network ng GMA7, ay kinakailangan po nilang malinawan kung ano po itong iskandalo na kanilang kinabibilangan. Hindi maaaring mamatay ang issue na kanilang kinasasangkutan ng walang malinaw na pagpapaliwanag sa komite ng mass media.
Dahil ito po ay obligasyon ng bawat mass media network bilang sila ang pinagkakatiwalaan ng marami nating kababayan. Hindi po natin sinasabi na may sabit dito ang GMA7. Hindi po. Ang sinasabi po natin dito, kailangan magkaroon ng malinaw na pagpapaliwanag sa komite ng mass media ang naganap na ito. Sapagkat ito po ay public information. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Yan po mga kabunyog, narinig ninyo po ang hiling nitong si Padilla na paimbestigahan ang nangyaring paghaharas sa isang artista. Unang-una kailan ka pa naging tagapagtanggol ng inaapi? Bakit ko po ito nasabi? Kung maaalala po ninyo, doon sa kaso ni Kibuloy, nandoon siya nakikinig. Sa panaghoy ng isang babae na ginahasa ni Kibuloy, ano ba ang kanyang ginawa? Wala. Bagkus pinagtatanggol mo pa si Kibuloy. Diba? Kaya hindi bagay sa'yo ang maging tagapagtanggol ng inaapi. Dahil hanggat pinoproteksyonan mo si Kibuloy, lalo mo lang pinapatunayan na kumakapi ka sa mali at kinukonsinti mo ang ginawang panggagahasa ni Kibuloy. Babalik tayo sa isyong ito. Kahit kapwa mo senador ay questionable sa iyong gagawin. Panoorin po natin itong pag-question ni Pimentel sa suhisyon nitong si Padilla. Thank you, Senator Padilla. Thank you, Mr. President. Majority Leader. The minority leader is seeking the floor. Oh, Minority Leader, recognized. Just a point of information from our speaker, Mr. President, kasi parang I get the impression, of course, that after the privilege speech, it will be referred to a committee, to the Committee on Mass Media. Parang in lieu of the filing of a resolution, ganun na nangyari. Pero hindi po namin maintindihan ano po yung scandal, what is it all about, Mr. President? Opo, ito pong nakaraang linggo, napag-usapan po yung usapin na nagkaroon po ng harassment, sexual harassment sa isang artista ng GMA7. At ito po ay nagkaroon ng maraming pangamba sa mga kababayan po natin sapagkat ito po ay palagian ng issue. Palagian ng issue na po ito pagdating po sa mga network o sa mga producer, lagi pong napag-uusapan, lagi pong nadadamay ang sexual harassment. Kaya ito po ay hinihingi po natin, mahal na pinunong minorya, na huwag po itong pabayaang mamatay na lang ang issue. Lalong-lalo na po na ako po ang chairman ng Public Information at Mass Media na isa rin pong artista. Hindi po nagiging maganda sa paningin ng ating mga kababayan na ito ay sa aking watch. Hindi ko ito bigyan ng pansin. Sige po, kasi kung resolution kasi ang na-file, mas I'm sure nandun yung detalye eh. So ngayon po, marirefer kasi ito most likely po sa Committee on Mass Media nga, and then para dun sa interesado sa topic, maka-attend kami sa hearing. Ito po ay ang mass media entity na nakasentro itong hearing na ito would be GMA7. Tama? Opo. Tama po. And then, ang topic natin more or less is an allegation of sexual harassment. Okay. Pero pwede ba natin bigyan ng time period para hindi naman anong time frame po nung insidente na magiging focus ng hearing natin? Mababanggit po, siyempre po, ang una pong pag-uusapan, yung nangyari po ito. Nakaraan lang po ito, nakaraang buwan lang po ito. Okay, so recent. Opo, pero ang hinihingi po natin, sana mapatawag din po natin yung ibang media network. Kasi po, marami din po kasing mga usap-usapan na mga ganapan na mga ganito na hindi po nababalita. Okay. Kaya gusto ko po na mahukay po ito at pag-usapan ito sapagkat ito po ay hindi na po ito magandang imahe ng ating media na meron pong mga ganitong Pero mga ilang taon tayo kaya babalik, Mr. President? siguro po mga wag pong 10 taon, mga 9 years po siguro.
Sige. Babalikan ko po ng 9 years. Okay, Opo. so at least more or less one decade ito Opo. pong paghanda. Pag one decade, baka hindi na po natin maidemanda kasi. Hindi man po, for in aid of legislation po yung ating Opo, hearing. opo. So with those clarification, Mr. President, so at least malalaman namin what the hearing will be all about, Mr. President. So thank you. Basta Opo. salamat. Muli po, maraming salamat po, Pinunong Minorya. Mahal na Pangulo, napakahalaga po ng usapin nito. Lalong-lalo na po, may kinalaman po ito sa dati nating mga trabaho at kasalukuyang trabaho. Inuulit ko po, hindi po natin inilalagay sa parang sinasabi natin dito na ang GMA ay ating lilitisin. Hindi po. Wala po tayong karapatang manglitis. Ang atin pong gagawin dito ay hahanapin lang po natin kung ano ang katotohanan at siyempre po, puproteksyonan ang bawat karapatan ng bawat Pilipino. Yun lamang po. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Thank you, Senator Padilla. Tama ba ang narinig natin kay Robin Padilla? Ulitin po natin ang kanyang sinabi. Puproteksyonan ang bawat karapatan ng bawat Pilipino. Yun lamang po. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Ay sos, kilabutan ka naman sa pinagsasabi mo. Hindi mo nga kayang ipagtanggol ang mga nilapastangan ni Kibuloy. At magsasalita ka ng ganito, kaya mga kabunyog. Sa susunod po, wag na po nating iboto ang mga ganitong tao, lalo na mga kumakampi sa gumagawa ng kasamaan. Alam ninyo na po ang aking tinutukoy. May hulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.